Magandang gabi. Hinihiling ko na mag-imbita kayo ng makakasama sa pakikinig dahil baka hindi nyo kayaning mag-isa itong istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. Ibabahagi ko lang itong hindi ko inaasahang karanasan nitong buwan lang ng Disyembre taong 2021. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ito o sadyang nakatadhanang mangyari. Ganito kasi yon. Nakasakay ako ng Grab noon pa uwi sa bahay. Galing sa kung saan man, hindi ko na matandaan. Tahimik lang ako nun sa biyahe nang biglang nagkwento yung driver na malaki daw ang problema niya. Meron daw siyang pamangkin na ayon sa kanya para daw bang nababaliw. Nagkukulong lang sa kwarto, ayaw lumabas, lalong-lalo na sa umaga. Tapos paggabi naman daw, biglang nawawala. May nabubuo na akong hinala nun habang nagkukwento siya, pero hindi lang ako nagsasalita. Pinakikinggan ko lang yung kwento niya. Medyo duda pa nga ako nung una kung totoo ba o charot lang yung kwento niya. O baka gusto niya lang talagang makapagkwentuhan. Tahimik nga kasi yung biyahe namin. Baka inaantok siya. O di kaya modus. Kasi nga December nun Alam niyo na. Iibahin ko po yung pangalan at lugar na nabanggit niya para na rin po sa pansarili nilang kapakanan. Habang nasa biyahe nga, biglang nagsalita si Manong. Alam mo ba sir, ang laki ng problema namin sa pamangkin ko ngayon Hindi na namin alam kung anong gagawin. Nagsimula lang naman yon nung nag-travel sila sa Quezon. Okay naman siya nang umalis sa bahay Pero pag uwi nila galing doon, may iba na sa kanya. Sabi ng mga kasama niya, habang nandun daw sila, nawala daw si Mary ng isang buong araw. Kung saan-saan na nga daw sila naghanap pero hindi talaga nila makita. Natakot sila noon kasi nga babae yung pamangkin ko at may itsura pa. Naisip na lang baka nakursunadahan. Hindi sila pwedeng umuwi nang hindi kasama yung pamangkin ko. Kaya naman nagpatulong na sila sa mga taga roon para maghanap. Hindi lang ako umiimik nun. Basta nakikinig lang ako sa kwento niya. Sabi pa niya, may isang lalaki daw ang nagpresenta na tumulong na maghanap kay Mary. Mukhang alam daw nito kung saan makikita ang dalaga. Medyo kahina-hinala daw yung itsura at kilos ng lalaki. Pero sinugalan na rin nila at sumama na rito. Pero sa isang kondisyon daw, wala raw silang ibang isasama. Sila-sila lang. Tinanong pa daw nila kung bakit, pero hindi na daw umimik pa yung lalaki. So ayun nga, pumayag na nga raw sila at sumama na roon sa lalaki hanggang sa makarating sila sa isang liblib na lugar. Wala daw mga bahay doon, puro mga nagtataasang punong nyog at tanahaw lang ang naroon. Bukod doon, wala na. Sobrang lawak ng lugar, pero ni isang bahay ay wala raw nakatayo doon. Maya-maya ay may itinuro yung lalaki sa may mga halaman na matinik. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa halaman Sinabi niya pero nakalimutan ko lang. So ayun nga, basta matinik daw yung halaman. At doon na nga daw nila nakita yung kaibigan nila. Punong-puno daw ng tinik yun. Kaya nagtataka sila kung paano itong napunta doon nang hindi nagagalusan. Nilapitan nila si Mary. Pero para daw bang hindi sila nakikilala nito. Matatalim daw ang mga mata nitong nakatulala at hindi nila makausap. Iniuwi na nila noon si Mary sa tinuluyan nilang bahay doon at diretso nang nag-impake. Pagkatapos ay umuwi na ng Maynila. Wala silang kakilala sa lugar. Lahat sila ay dayo. May mga nagsabi sa kanila noon na ipaalbularyo yung dalaga. Pero dahil takot na nga ang mga ito at karamihan naman sa kanila ay hindi naniniwala sa ganon, napagpasyahan na lang nila na umuwi na lang ng Maynila at doon na lang ipagamot. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ako nakapagpigil at nagsalita na ako. Sabi ko, Manong, ano ba pong napapansin niyo sa kanya? Kumakain po ba ng tama?
Sabi niya, yun nga din daw ang problema. Kahit tinapay na nga lang daw isinusuka pa. At ito pa raw ang isa. Pinatay niya ang alaga niyang pusa. Tinanong ko kung taga saan sila. Taga Santa Quiteria daw. Hindi naman po ako nagmamadali, kuya. Pwede ko po bang makita yung pamangkin niyo? Sabi ko. Tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko, may gusto lang akong makita at makumpirma. Sagot niya, hindi daw naimik yung pamangkin niya at tila laging nakikiramdam lang. Sabi ko sa kanya, sir, hindi ho siguro kayo maniniwala sa akin pero may duda ho ako sa nangyari sa pamangkin niyo. Kung totoo nga ho talaga yung sinasabi niyo sa akin, mas mabuti po kung dalhin niyo ako sa inyo at baka may magawa ako at makatulong ako sa pamangkin niyo. Kung hindi ko ho kakayanin, magtatawag ho ako ng makakasama. Susubukan lang ho natin. Wala naman pong mawawala. Tinignan ako ni Manong mula sa rearview mirror. Sige, subukan natin. Pakitignan mo nga yung pamangkin ko at baka magawan mo nga ng paraan, sabi ni Manong. Bigla naman akong nakaramdam ng kaba nun. Bukod kasi sa 1 taon na akong laylo nun, alam ko ding pagtataasan ako ng kilay ng mga kamag-anak ng Grab driver. Yung datingan kasi ng mama, mukhang mataas din ang pinag-aralan. Para ba siyang naghahanap lang na mapaglalabasan ng problema niya tapos siguro nakita niya sa itsura ko na, uy, tayo na mukha neto ah. Mukhang problemado na mula nang ipinanganak Madagdagan niya. Pagdating namin sa kanila, hindi na muna ako pinababa ng sasakyan. Pumasok muna siya sa loob ng bahay nila. Siguro kinausap yung kamag-anak sa loob. Maya-maya ay bumalik ito sa akin. Sir, pasensya ka na ha. Ayaw maniwala nung nanay Ipapadoktor daw. Nangamba ako sa narinig ko. Kaya naman diniretso ko na si kuya. Sabi ko, Kuya, inaswang ho yung pamangkin mo. Kung paaalisin mo ako ngayon, sa makalawa lang hindi nyo na mababawi yan. Medyo napapahiya na ako noon. Kaya kahit kinakabahan talaga ako, pinangatawanan ko na lang din. Sabihin nyo po, wala naman hong mawawala kung susubukan Kapag walang nagbago at ganun pa rin, aalis na ako. Huwag nyo na akong ihatid. Magbubuk na lang po ako ng bago. Umalis ulit saglit si Manong at pagbalik niya, kasama na yung nanay ng dalaga at iba pang mga kamag-anakan. Tinignan nila ako mula ulo hanggang paa, tapos ay saka naman ako tinitigan ng nanay. Siyempre nakipagtitigan din ako. Medyo hot din kasi si ate. Kidding aside, sabi ko, Ma'am, Amads po. Uunahan ko na po kayo. Hindi po ako hihingi ng kahit anong bayad o kapalit. Maganda din naman po ang trabaho at katayuan ko sa buhay. Gusto ko lang po talagang tumulong. Tapos medyo nahiya ata si ma'am. Sabi niya, hindi naman sa ganon iho. Nag-aalala lang talaga ako sa anak ko at baka akong mapano. Nako ma'am, mas mag-alala po kayo kapag pinatagal nyo pa yan. Baka hindi nyo na humabawi ang anak nyo. Wag ho kayong mag-alala sa akin. Hindi po ako masamang tao. Sabi ko, sabay pakita ng ID ko. No, it's okay. Hindi mo kailangan ipakita yan. Halika, sumama ka sa loob, sabi ni Madam. Habang papasok kami sa loob ng bahay nila, ay nagkwento pa ito. Sabi niya, sobrang lansa na daw ng kwarto ng anak niya. Hinuhubad daw ang saplot na ibinibigay nila. Pagkatapos ay patuwad-tuwad sa kama. Awang-awa na raw siya rito. Tapos naikwento niya nga na yung pusa daw niya ay kinagat niya sa leeg. Hindi naman daw kinain, basta pinatay lang sa kagat habang nakatali ang mga paa ng pusa. Pagpasok ko pa lang sa bahay, ramdam ko na agad yung bigat ng aura. Nakakapanindig balahibo iyon. Pero ang magandang balita ay ramdam ko pa rin naman yung presensya ng babae. Nandito pa siya. Naramdaman ko din agad yung halo-halong emosyon sa paligid. Takot, gutom, kalituhan. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras.
Agad akong humingi ng benditadong tubig, 7 kalamansi at kandila, at saka ako nagpasama sa kwarto. Sa hallway pa lang papunta sa kwarto ay amoy na yung lansa. Pasintabi po sa mga kumakain ngayon. Pero alam niyo yung amoy ng matagal nang hindi naghuhugas. Parang ganon. Iba kasi. Tapos nandun na rin yung amoy baktol at amoy ng parang nabubulok na karne. Halo-halo na. Pagbukas ko ng pinto ay mas lumala pa yung tindi ng amoy. Talagang nanunuot sa ilong. Pero hindi ko ininda yun kahit na masuka-suka na ako pati na yung kamag-anak na kasama ko. Kailangan kong magawan ito ng paraan. Nakahanda na rin ang cellphone ko noon para kung sakali mang kailanganin ko ng tulong ay agad akong makakatawag sa lahat ng kakilala kong manggagamot. Kung sino ang pinakamalapit ay siya kong patatakbuhin agad. Pinahawakan ko ang dalaga sa magkabilang kamay. Pinatakpan ko rin ito ng kumot kasi hubot-hubad siya eh. Nahirapan sila noon kasi napakalakas nito. Nagsusumingasing sa galit. "Sino yan? Palabasin niyo yan dito!" Sigaw niya. Hindi na ako sumagot noon. Bagkus ay nag-orasyon na ako agad sa baso ng pambaklas. Saka ko ito pinagaan ng kalamansi at nilagyan ng benditadong tubig. Nung hawak na nila si babae, ay lumapit na ako at pinainom ang ginawa kong pambaklas. Yung una ay idinura niya sa akin. Pero yung pangalawa, "Kako, pag hindi mo to ininom, magiging aswang ka. Tulungan mo ang sarili mo. Maawa ka sa nanay mo." Umasa ako noon na sana ay hindi pa ito nakakakain ng tao. Kasi kung sakali man, ay 2 lang ang kahahantungan nitong ginagawa ko. Susuka siya ng ibong itim o mamamatay. Pagkainom nito ng pangalawa, ay sumuka siya ng itim na likido na parang may laman-laman pang putik. Doble ang baho noon kumpara sa kasalukuyang naaamoy namin. Gumawa ulit ako ng isa pang pambaklas at muli ko itong ipinainom sa kanya. Muli na naman siyang sumuka ng itim na may kasamang putik. Paulit-ulit kong ginawa yon hanggang sa maya-maya pa ay normal na ang isinusuka niya. Matapos iyon ay tila kumalma na. Ramdam kong gumaan ang mabigat na aura kanina at yung madilim na kwarto ay umaliwalas na. Binuksan na nila noon yung mga bintana at tinanggal na rin yung mga dyaryong pinagdidikit nila doon para hindi makapasok ang liwanag sa kwarto. Muli kong tinignan yung babae. Pinakikiramdaman. Maaliwalas na ang hitsura nito kumpara nung una ko siyang nakita. Nasabog-sabog ang buhok at nanlilisik pa ang mga mata. Talagang nakakatakot. Dinasalan ko muna ulit ito sa tuktok ng ulo niya at saka ako nagpasalamat sa ama at sa mga gabay na tumulong sa akin para mapaandar ang orasyon ng pambaklas. Sa totoo lang, hindi ko inaasahang kakayanin ko iyon. Ang tanging baon ko lang kasi noon ay lakas ng loob at tiwala sa ama na hindi niya ako pababayaan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako. Sabi ko ibabalik ako sa Makalawa. Nag-iwan din ako ng contact number ko para kung sakali mang kailanganin nila akong tawagan. Kailangan kong balikan yung babae dahil gusto kong malaman kung paanong nagsimula ang lahat ng yun. Sino ang huli niyang nakasama kung natatandaan niya pa. Anyways, ang ganda ni ate. Sayang, bakit kasi ako pumikit nung wala pa siyang saplot eh. Joke lang. Ang pinag-ugatan. Pagbalik ko ay okay na si Mary. Doon ko na siya inusisa kung paano itong nagsimula. Ang sabi niya,
Nung nandoon na daw sila sa Quezon, mga alas 5 ng umaga ay nagpunta sila sa isang kilalang falls sa Aurora. Habang naliligo sila, may nakita siyang bata na nasa mga 5 o 6 na taong gulang. Umiiyak daw iyon sa gilid. Naawa naman daw siya, kaya nilapitan niya yung bata at tinanong kung bakit ito umiiyak. Sabi ng bata nawawala raw siya. Tinanong ni Mary kung taga saan ito at kung gusto nitong ihatid na lang siya sa bahay nila. Sabi ng bata, ayaw daw niya. Nahihiya raw ito sa mga kasama ni Mary. Binaliwala ni Mary yung sinabing yon ng bata at sinubukang tawagin yung mga kasama niya. Nung sisigaw na sana siya para humingi ng tulong sa mga ito, bigla namang umiyak yung bata. Nanginginig ito at takot na takot. Pagkatapos ay humawak ito sa braso niya. Pagkahawak daw nito sa braso niya, hindi niya na daw malaman kung ano ang nangyayari. Parang bigla siyang nawalan ng kontrol sa sarili niyang katawan. Nakatitig lang sa kanya yung bata. Para siyang nababato-balani sa mga mata nitong purong itim na nakatitig lang sa kanya. Hinatak siya nito sa kakahuyan. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Tumututol ang kalooban niya. Pero wala daw siyang lakas para sundin ang iniisip niyang gawin. Hinatak na nga siya nito sa kakahuyan, paakyat sa mabato at madulas na daan, papalayo sa mga kasama niyang abala sa pagtatampisaw sa tubig. Tahimik lang yung bata habang naglalakad sila. Mabilis ang lakad nito na parang hinahabol. Palinga-linga rin ito. Maya-maya ay huminto ang bata at saka sumipol ng malakas. Ilang saglit pa ay may isang payat na lalaki at isang babaeng nasa katamtamang edad ang lumabas mula sa masukal na damuhan. Wala raw emosyon ang mga ito. Sa pagkakatanda niya, lumapit raw yung payat na lalaki sa kanya at saka may ibinulong sa tenga niya. Nakaramdam daw siya ng sobrang sakit kasi parang may ipinasok na kung ano sa loob ng tenga niya. Pagkatapos noon ay doon na siya nawalan ng malay. Nagising na lang ulit siya noon nung maramdaman niyang may mabigat na nakapatong sa kanya. Pero gaya ng una, wala siyang lakas para magpumiglas. Masela na ang mga sumunod na tagpo at alam kong may ideya na kayo kung ano ang nangyari. Iniikot niya ang mga mata niya na tangi niyang naigagalaw. Nakita niya ang mga batang nakatitig lang sa kanya habang pinapanood ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Walang kaimo-emosyon ang mga ito, basta nakatitig lang sa kanya. Kita niya rin ang mga garapon sa loob ng bahay na yon. Punong-puno iyon ng tila putik na may langis. Nakakasulasok din ang amoy sa bahay. Hindi pa raw tapos ang lalaki sa ginagawa sa kanya noon nang muli na naman siyang mawalan ng malay. Nagising na lang ulit siya nung makarinig siya ng mga sumisigaw at tinatawag ang kanyang pangalan. Sa pagdilat niya ay nakita niya na naman yung lalaki at sa pagkakataong yon ay kasama na nito ang mga kaibigan niya. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Nang maiuwi na nga raw siya sa bahay nila, ay lagi naman daw siyang nawawalan ng malay. Tapos ay nananaginip siya na tumatakbo siya ng mabilis at may humahabol sa kanya. Bumabalik siya sa lugar kung saan siya dinala ng lalaki. Para daw silang hangin sa bilis at hindi niya makontrol ang kanyang katawan. Nagugutom siya pero iba raw ang gusto niyang kainin sa panaginip niya. Tinanong ko pa siya kung ano pang natatandaan niya. Wala na raw, kasi parang maghapon lang naman daw siyang pagod at tulog. Akala nga daw niya comatose siya. Sa isip ko, akala niya lang yon. Wala siyang kaidi-idiya sa mga nangyayari sa kanya. Nabanggit ko sa kanya yung ginawa niya sa pusa niya at naiyak na lang siya nung narinig niya yon. Naikwento ng araw sa kanya ng nanay niya. Hindi siya makapaniwala sa mga ikinuwento sa kanya. Kasi ang alam lang daw talaga niya, maghapon lang siyang natutulog.
Nagigising lang daw siya kapag pumupunta sila sa ospital para magpa-check up. Nung dumating ako para tignan ka, tanda mo bang lumalaban ka pa sa akin? Tapos idinura mo sa akin yung ipinainom ko sa'yo? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, hindi raw. Hindi niya na daw alam yon. Pero may nakikita daw siyang lalaking maitim sa harap niya na sobrang liwanag ng likod. Medyo natawa ako noon, pero pinigil ko lang. Madilim siguro yung ibig niyang sabihin, hindi maitim. So ayun na nga, sobrang dilim ko daw. O siguro, dahil iyon sa sobrang liwanag ng espada o kung ano man yung daladala ko na nasa likod ko. Hindi niya maaninag yung mukha ko dahil bukod nga sa madilim ako ay nakahud pa. Ang natatandaan niya ay may malaking lalaki sa harapan niya na sobrang liwanag ng espadang kahoy sa likod. Takot na takot siya noon, lalo na nang magsalita ito. Humawak ka sa akin. Aalisin kita dito. Sa totoo lang, wala akong natatanda ang sinabi ko yon. O siguro, sa spiritual realm ay yun ang sinabi ko. Sabi niya pa, yung lakas niya raw ay biglang nawala. Yung mga tuhod niya ay bumigay na. Yung katawan niya ay uminit na parang inilalapit sa nagbabagang apoy. Habang lumalapit daw ako, ay may bagay na gustong kumawala sa kanya. Wala na siyang ibang nagawa nun kundi ang umiyak. Saka siya humawak sa kamay ko. Pagkatapos ay nawalan na siya ng malay. Ayon sa kanya, nagising na lang siya na napapaligiran na siya ng mga kamag-anak niya. Hinanap niya raw yung lalaking sobrang liwanag, pero wala na raw. Nung mga oras kasi na yon ay nakaalis na ako. Hindi ko na inantay pa na magising siya, kasi kampante akong nabaklas ko na yung sumpang inilagay sa kanya. Ang nanay at mga tiyuhin na niya ang nagkwento sa kanya ng tungkol sa akin at pati na sa lahat ng nangyari. Kung papaano nila ako nakita at kung papaanong nagsimula ang lahat. Matapos iyon ay naghiwalay na kami. Nangako ako sa kanyang babantayan ko siya at ganun din siya sa akin. Nangako siyang i-update niya ako. Nag-iwan din ako ng dasal at pangontra bago pa man kami tuluyang maghiwalay. Ang problema ko ngayon, parang biglang namanhid ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung kapalit ba ito ng ginawa ko, pero sana ay hindi. Dahil natatakot din ako sa mga susunod, kung meron man. Baka hindi ko nakayanin, dahil matagal nga kasi akong napahinga. Yun lang, magandang gabi.